Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Princess Joy Villanueva para talakayin ang malikhaing pag-iisip. Simulan na natin. Malikhaing pag-iisip o mga layunin o dapat nating malaman ay ano ang malikhaing pag-iisip, kahalagahan at uri ng malikhaing pag-iisip sa pagtuturo, mga estratehiya, mga halimbawa ng malikhaing pag-iisip. Una sa lahat, ano nga ba ang malikhaing pag-iisip? Ito ay kilala bilang isang pamamaraan o diskarte na nagpapahintulot sa pag-unlad ng mga bagong ideya at konsepto. Ang pagiging malikhain ay kapaki-pakinabang sa pagpapalawak ng mga kaisipan o idea na ilulunsad sa pagtuturo. Ito ay naisasagawa sa tulong ng malawak na imahinasyon ng isang tao kung saan mas nakakaisip ito ng mga ideyang bago at hitik sa iba't ibang tema. Ang malikhaing pag-iisip, ito ay mahalaga lalong-lalo na sa mga guro sa elementarya para magkaroon yung mga bata ng kooperasyon, para magkaroon sila ng malawak na ideya para mas lalo nilang maintindihan ang mga tinuturo ng mga guro. Malikhaing pag-iisip, ayon kay Chikwemeka Gabriel, ang mga guro ay madalas na gumagamit ng maraming mga diskarte sa pagtuturo upang bumuo ng mga plano ng aralin na angkop para sa mga mag-aaral. Ang paggamit ng maraming estratehiya sa pagtuturo ay magbibigay daan sa mga mag-aaral na maunawaan ang paksa at mapabuti ang kanilang pagkatuto. Katulad nga ng sinabi ko kanina, nagkakaroon tayo ng estratehiya sa pamamagitan ng malikhaing pag-iisip para mas lalong maintindihan ng mga estudyante ang tinatalakay ng guro sa kanila. Mga uri ng malikhaing pag-iisip sa wika. Una, pagbuo ng bugtong. Pangalawa, pagbuo ng dialogo o dula. Paggawa ng advertisement o slogan. Paggawa ng alternatibong katapusan ng kwento. At pagsulat mga orihinal na kwentong pagtula. Ito yung mga uri o ito yung mga nagagawa ng mga mayroong malikhaing pag-iisip lalo na sa pagsulat ng mga kwento, tula. Dito na tayo sa mga estratehiya at halimbawa ng pagtuturo sa silid-aralan. Una, dito kumuha lang ako ng ilan sa mga estratehiya. Mataas na inaasahan. Ang pakinabang nito ay upang matiyak na ang mga mag-aaral ay patuloy na ipagpatuloy ang akademikong kahusayan sa pamamagitan ng pagpapabuti sa kanilang marka. Dito, mataas na inaasahan or expectations ng mga estudyante para mas lalong tumaas yung expectation nila, para mas mataas yung inaasahan nila sa makukuha nilang marka. Para makuha nila yung inaasahan nila na magkaroon ng mataas na marka. Dito mas lalong pinapabuti yung mga estudyante, yung mga pag-aaral nila para magkaroon sila or magpatuloy yung mga grado nilang magaganda. Modelong pagtuturo. Ang modelong pagtuturo ay isang uri ng diskarte sa pagtuturo kung saan ipinapakita ng guro sa mga mag-aaral kung paano ginagawa ang isang gawain. Ipinapakita ng guro kung paano ginagawa ang gawain sa pamamagitan ng paghati-hati nito sa mas maliliit na simpleng hakbang. Modelong pagtuturo, dito makikita yung mga kakayahan ng isang guro kung paano niya iisa-isahin yung mga tinatalakay niya upang magkaroon ng mas lalong maintindihan ng mga estudyante yung mga kanyang tinatalakay. Dito pwede ring malaman o pwedeng magkaroon ng ideya yung mga estudyante para sa susunod. Halimbawa na sila naman ang magtuturo or magtatalakay sa kanilang klase. Pwede nila itong i-apply sa kanilang sarili. Sunod ay ang discovery learning.
Ang discovery learning ay isang diskarte sa pagtuturo kung saan pinapayagan ang mga mag-aaral na tuklasin ang isang resourceful na kapaligiran sa mga tamang sagot. Ito ay nangangailangan ng mga mag-aaral na pagbutihin ang kanilang dating kaalaman gamit ang mga mapagkukunang magagamit sa bagong tuklas na kapaligiran. Dito, yung sarili ng estudyante, matutuklasan ng mga guro yung kakayahan ng estudyante na magkaroon ng kakayahan para mai-apply nila sa sarili nila yung mga natututunan galing sa mga guro. Sunod, tunay na pagkatuto. Ang tunay na pagkatuto ay isang diskarte sa pagtuturo na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na matutunan at maunawaan ang mga konsepto sa totoong buhay. Dito malalaman ng mga guro yung mga kung natututunan ba talaga ng mga estudyante yung tinatalakay nila, kung nai-apply nila ito sa totoong buhay. Halimbawa, merong isang tinatalakay na tungkol sa isang pamilya kung paano maging mabuting kapatid, ganon, ate, maging mabuting kaibigan, kung i-apply nila sa sarili nila or sa kunyari, nagkaroon ng problema yung mga kaibigan nila. Tapos, sakto naman na meron tinatalakay yung guro na malapit doon, tapos nai-apply or naintindihan niya yun ng mabuti. Tapos, nai-apply niya yun sa sarili niya. Sunod naman, paglalahad ng poster. Ang isang poster presentation ay isang mas mahusay na paraan upang ipakita ang katalinuhan sa pagtatapos ng isang aralin. Ang mga panulat, kagamitan sa pag-iimprenta at mga poster ay dapat ihanda sa mga mag-aaral. Ito yung mga aktibidad na pinapagawa ng mga teacher sa mga mag-aaral upang malaman kung talagang meron silang natutunan sa maaralin. Mga activity, kunyari group activity, individual activity, para malaman kung natutunan ba talaga or may natutunan talaga yung estudyante sa guro. Cooperative learning, kasama si diskarte ng pagtuturo na ito ang pagpapahintulot sa mga mag-aaral na magtulungan. Ito ay nangyayari sa maliit na grupo kung saan ang tagumpay ng grupo ay umaasa sa kooperasyon ng mga mag-aaral upang makamit ang iisang ito naman ay grupo, cooperative o kailangan ng mga estudyante na magtulungan. Dito mas magkakaroon ng mga estudyante na magkaroon ng iba't ibang opinion base sa kanilang mga kaalaman. Dito natututo din ang isang estudyante or ang mga estudyante dahil nagkakaroon sila ng mga brainstorming sa English. Nagsasama-sama yung idea nila hanggang sa makakabuo sila ng kaalaman base sa kanilang mga opinion o ideya tungkol sa paksa. At ito naman ang halimbawa kung paano mai-apply ang malikhaing pag-iisip sa pagtuturo. Ang pagkakaroon ng mga palaro o pampasiglang buhay bago magsimula ang klase. Dito, pwedeng magkaroon ng palaro muna or icebreaker sa English. Mga estudyante para bago magsimula ang klase, meron silang enerhiya, para meron silang sigla, para magkaroon sila ng kooperasyon sa klase. Paglalagay ng mga dekorasyon sa mga kagamitan. Dito naman, mas napupukaw ang atensyon ng mga estudyante kung ang kagamitan ng mga guro ay may mga dekorasyon. Halimbawa, mga palamuti, ganon. Pagtuturo ng mga nakakamanghang paglalahad habang nagtuturo. Dito, pwedeng lagyan ng aksyon ng isang guro upang mas mapukaw yung atensyon ng mga estudyante.
pwedeng iaarte nila yung topic or yung tinatalakay upang mas lalong maintindihan ng mga estudyante ang kanyang tinuturo. Pagsasalin sa ibang paraan ng pagtuturo, katulad lang din ng sinabi ko kanina, yung sa pag-arte. Dun lamang po nagtatapos ang aking tinatalakay. Maraming salamat po sa pakikinig at panonood ng aking tinatalakay. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking report. Maraming salamat.